Gusto ko lang sabihin sa inyo, no? Nung minura po ni Digong nyo, yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang dami pong nag-react. Ang daming nagalit ng mga pastor, mga ministro at iba pa. Lalong-lalo na yung mga taong nakakaunawa at nakakaintindi kung gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao. No? So, ibig sabihin, lumalabas na kaya nag-react yung mga pastor, yung mga ministro, yung mga ibang mga ngaral, lalong-lalo na yung mahigpit nilang kalaban yung MCGI ba yun? O yung dating daan. Dahil sa minura ni Duterte, no? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero ang tanong, umimik ba? Pumalag ba? Nagalit ba yung iglesia ni Manalo? Nung minura ni Duterte, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi. Hindi sila umimik. Bakit? Unang-una, ito ang nakikita ko. Takot sila. Dahil hindi nila kaya si Duterte. Dahil kung mga taong pag-uusapan, mga kriminal, mas maraming kriminal, maraming mamamatay tao si Duterte. Diba? So, kaya dahil hindi nila kaya, takot ang iglesia ni Manalo, tameme sila. Kahit minura, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya para makalusot sila, sinabi na lang nila na wala kami pakialam dahil ang minura naman ni Duterte ay Diyos ng mga Katoliko. Buenos dias mga bay, ug welcome ta sa atong mga hisgutan ng garon. Nya, mudritso ta sa topic mga bay kay abi na ko og nahuman na ni kining issue sa kining rally bitaw sa Iglesia ni Cristo kay mao mo gyud ako nasugatan mga bay nga nakoy nasigpatan dire karon ba ni nako nakita ni mga video ni nga dunay ka ingnon ta nga akulian kining gipangadlan og Epifanio Labrador ya akin sa kinini ang Iglesia ni Cristo nya sige lang ato lang paminaw ning kuan kaning isigahabi kanin nila so ato sa paminaw ning kuan mga bay kining mura man ni siya kining atake ni kuan kining pangadlan og Epifanio Labrador agin sa Iglesia ni Cristo. So kita diri mga bay mo hatag lang ta diri og reaction. Sige ato sa ni paminaw mga bay. Okay, isang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po ay pag-uusapan po natin ngayon ito pong ibinato sa atin ng ating kaisa, no? Na ito po ayon sa kanya, ayon po sa kanya nakiusap po talaga, kumpirmado po na kinausap talaga ni Sara Duterte o ng mga Duterte itong INC para po gumawa ng hakbang para po pagkasunduin sila, no? Ngayon po na dahil nakikita po ng mga Duterte na talagang tinutotoo sila, talagang tinuturuan na sila ng leksyon, gustong gamitin o hikayatin ng mga INC na pagbatiin, no? Itong Marcos family at ang Duterte's family. Ako bay uyon ko ano nga ato nang gilaong nga nga magkauli ang mayong kabubuton sa mga Marcos o Duterte. Unya sa dili pa di ay akong i-congrats ang rally sa Iglesia ni Cristo tungod kay hapsay kayo ang ilang rally mga bay. So itaga na magpila ka adlaw no naghimo na tag video about ani. Pero once again atong i-congratulate ang kalinaw o kahapsay sa Iglesia ni Cristo. So ato ning padayonon mga bay. So, ano ba ang purpose dito pag nagbati sila? Ano bang magiging resulta? So, siyempre, dahil magkaalyado na uli, magkakampi na uli, so, mawawala na yung issue tungkol kay Mary Grace Piatos. Mawawala na yung issue tungkol sa 600 million na ibinulsa ni Sara Duterte. Mawawala na rin yung bilyong-bilyong mga salapi na kanyang kinurakot. At syempre mawawala na rin yung issue tungkol po sa DepEd na kung saan inabuso ni Sara Duterte yung kanyang kapangyarihan bilang DepEd Secretary noong panahon na hindi pa siya bumababa sa pwesto. So parang nakikita po kasi ng taong bayan dito na kaya kinausap ni Sara Duterte itong INC na pagkasunduin sila dahil nakikita talaga ni Sara na
halos 60% ng mga Pilipino ay sang-ayon na ipa-impeach siya. So, para maligtas siya, maligtas yung kanyang ama, kinakausap niya yung isang Karon ra ba di ay mga bay? Nahuman naman tong rally sa Iglesia ni Cristo. Karon doon na po yung rally karon sa dito sa Kauluhan sa Manila. Andiin ang rally, ang tumong aning mong rally mao ang pagpalagpot sa atong Vice President. So timing sa jud karon mga bay. Pero kani kay wala mo ko magdaho man nga video karon ba kuan kita aning vlog nga kuan. Ining sa ni Epifanio Labrador. Padayon ta mga bay. reliyon. No, isang reliyon para po ito ay maging tagapamagitan sa kanilang dalawa ni Marcos o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon din po sa aming nakalap na impormasyon na kahit anong gawin ng INC, kahit pa anong panawagan ng INC na pagbatiin si Sara at si Marcos Jr. o ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi nito mababago ang plano, hindi nito mababago ang desisyon ng mga congressman natin dyan sa Kamara na ituloy yung hakbang na papanagutin ang mga Duterte sa kanilang mga kasalanan, lalong-lalo na sa kanilang pang-aabuso sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So, sa nakikita ko, magiging useless lamang yung magiging hakbang ng INC. Kahit sabi ko nga, kahit 1,000 national peace rally pa ang gawin, walang mangyayari. Hindi lang, para sa akin hindi masama yung ginagawa ng INC na magkaroon ng national peace rally. Pero ito po kasing ginagawa nila ay para bagang lumalabas kasi na dinidepensahan nila si Sara para hindi managot sa kanyang mga kasalanan, no? Para makaligtas sa impeachment complaint na kanyang kinakaharap. So, meron pong maganda dito, meron ding hindi. Sa akin pong nakikita, meron pong hindi maganda kalalabasan dito kasi tulad nga ng sinabi ko, ano ba ang purpose ng INC? Bakit kailangan nila magkaroon ng National Peace Rally? Para pagbatiin yung dalawang panig, para na sa ganun mag-quits na o mabura na o hindi na ituloy ng mga mambabatas yung kanilang planong papanagutin ng mga Duterte. So yan ang nakikita po dito. Pero kung ang kanilang habol sa kanilang peace rally magkasundo yung mga supporters ni PBBM na pumanig sa mabuti, pumanig sa katotohanan, pumanig sa batas. So, kung yun ang kanilang habol sa kanilang peace rally, maganda yun. Na magkaroon ng pagkakasundo na pumanig sa kabutihan at hindi sa kasamaan. So kasi ang inaasahan po kasi ng mga Duterte dito, pagka nakumbinsi ng INC na makipagkasundo ang mga Marcos sa mga Duterte, makikwits na sila. Makikwits na yung mga kaso na sa kanila, nakapatong sa kanilang mga balikat. So yan po ang inaasahan kasi ngayon ng mga Duterte. Siyempre na kanilang mga ulo po, lalong-lalo na po ito si Bato de la Rosa, na kung saan baksak na baksak po talaga sa sorbi. Lalong-lalo na po itong si Bongo, na lubog na sa sorbi, lalo na si Amy Marcos. Maging itong si Philip Salvador. Kasi nakikita nila talagang wala na, palubog na sila. Hindi na katulad dati na, di ba, na talagang pag sinabing Duterte, matunog, lahat ng kalyado damay, kahit wala namang kwenta, kahit wala namang silbi, kahit walang alam, katulad ni Robby Padilla, dahil naka-line up nga siya doon sa mga Duterte, yung kahit na walang kaalam-alam, hindi nga marunong mag-English, di ba, walang alam sa batas, nanalo pa rin kasi kaalyado nga ng mga Duterte. So ngayon, dahil nakikita nila, napapansin nila na teka, mukhang tagilid tayo dahil teka, tila hindi na pareho noon na talagang entrada pa lang makikita mo sa sorbi na talagang 99% ang suporta ng taong bayan sa kanila. Pero ngayon, baliktad. Sa 100% halos parang nasa 10% na lang yung mga Pilipinong naniniwala sa kanila o nananalig sa kanila. So kaya ang ginagawa nila ngayon, nagpapakampi sila, nagpapatulong sila sa isang reliyon na sa tingin nila ay makakatulong sa kanila. Pero isa lang ang masasabi ko, may sariling desisyon po ang ating mahal na Pangulo at may mga advisor naman siya at alam ko na kung ano man ang kanyang magiging desisyon, ito ay makakabuti hindi lamang para sa kanya kundi para sa mga Pilipino. Pero sa akin lamang, kung sakaling makikipagkasundo man muli ang ating mahal na Pangulo sa mga Duterte, sana hindi niya isama dito yung nangyayaring pag-iimbestiga ng mga mambabatas dito sa mga Duterte. Pero alam naman natin, pag presidente, kaya niyang impluwensyahan ang mga mambabatas kasi di ba, lalong-lalo na pinsan niya ay si House Speaker Martin Romualdez. Kaya niyang impluwensyahan ito at kaya nilang manipulahin ito. So pag nangyari naman yan, so lalabas na wala na. So baka madamay dito ang mga Marcos kasi lalabas dito na
ano lang to, kumbaga ang awayan nila parang ano lang, away bata, no, na pag tinawag ng tatay na magbabati na agad kahit pa, diba? So sana tulad po ng sinasabi natin palagi dito, na sana isaalang-alang lagi ng ating mahal na Pangulo yung naging kalagayan po ng ating mga kababayan noon. Sana isaalang-alang ng ating Pangulo yung hustisya na hinihintay po ng mga Pilipino. Sana isaalang-alang niya yung hustisya hinihingi po ng mga biktima po sa extrajudicial killings ni Rodrigo Roa Duterte. At sana isaalang-alang din ng ating Pangulo yung hustisya na hinihintay ng ating mga kababayan dahil po doon sa pagnanakaw ni Sara Duterte sa 135 million confidential fund, sa iba pa, no? Lalo-lalo ng kanyang pandarambong, lalo-lalo ng kanyang panloloko, na kung saan may pinapasweldo pala tayong mga empleyado ng OVP na hindi naman pala tao, na kung saan ang tumatanggap ng buwan ng sweldo na ito ay si Sara Duterte, na kung saan ay maliwanag po na napupunta po sa kanyang bulsa at hindi po sa totoong tao na nagtatrabaho sa OVP. So sana kung sakaling makumbinse, pero para naman po sa akin, hindi naman po siguro ang INC ang pwedeng kumontrol, no? Maganda naman yung kanilang yung peace rally, pero parang nakikita ko dapat yung peace rally na hindi po para pagkasunduin si Sara Duterte at si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ang dapat po dito, itong peace rally na to, ang dapat po dito magkasundo po yung mga followers o mga tagasunod, taga-suporta ng magkabilang panig, na pumanig sa mabuti, no? Pumanig sa tama, pumanig sa katotohanan. So yun po dapat yung purpose nitong national peace rally ng INC, hindi para pagkasunduin sila Sara, kasi pag sinabing ang habol nito ay para pagkasunduin yung dalawang leader ng ating bansa, mukhang may mangyayari pong hindi maganda, at maaaring mahahati sa tatlo ang mahahati talaga sa tatlo yung simpatya ng taong bayan. So isa man ako din, pag ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagbati siya kay Sara Duterte, dalawa na sila, babatikusin ko dito. Palalabasin ko talaga dito na kanilang yung mga nangyayaring yan kumbaga Usaha sa bay, nasuod sa nasa kong una-una nga kining dili ba kanituwa ni sa mga Marcos o Duterte mga bay. So medyo na huna-huna sa nanako. So kanipod siya, lagi lalaim ko dag opinion na ni mga bay. So kung mahitabo ni nga matuma ning tinguha sa Iglesia ni Cristo nga magkauli ning may kabubuton sa mga Marcos o Duterte, so mo na nga murag duha na giyang batikuson mga bay. So kana ba nasuod na sa atong pagsugod pagid sa kuan nga puti ba kani nga duwa lang ni sa mga Marcos ug Duterte ba para dili kasuding katbang silang politika, or may posibilidad kay kaniligi mga superpower country nato, which is kining China o kining US, nagbangi man ni. So basin og apil na silang duwa nga dili kita mahigagom kay lagi kini atong nasod gilugan sa guni sa mga superpower country mga bay. So daghan ni siya kanang mga kuan kining mga implikasyon sa atong mga speculation lang sa ning ako mga bay. So ato ni padayonon kining iyang komento mga bay. Ano lang, kaplastikan lang, kumbaga drama lang para makuha lang, para yung intensyon ng taong bayan ay mapunta lang sa mga Duterte at sa mga Marcos, di ba? So yan ang kalalabasan yan. Pero kung maninindig itong ating lagi murag ingon ana mga bay. So lahi lang ni ang iyang na obserbaran, kining ako obserbaran ingon ani pod nga kining may posibilidad nga duwa ni sa mga Marcos ug Duterte kay lagi sa ako nang giingon kining bangi sad sa mga giant oligarchs na naa sa mga superpower country kining US o kining China, basig giduwaan na ning duha. So may untano og sakto sa atong pangagpas ang ato lang diha nga makabenepisyo ang atong nasod og involve ani ang Iglesia ni Cristo sa maong duwa nga para mahapsay ning atong nasod. Okay ra na mo problema na to. Pero sige lang aton lang ni kay kaning ato mga bay opinion ba lang gini mga bay padayon ta. Mahal na Pangulo at hindi siya magpapadala sa Iglesia ni Cristo, sabihin may paninindigan siya. Huwag kayong kasi hindi naman, alam ko na-influensyahan po ni Marcoleta, na-influensyahan ng ibang mga Iglesia ni Cristo na panig sa mga Duterte. Itong, alam natin yan. Alam din natin ang laro nila. Kasi ito nga, humingi nga ako na sorry doon sa kaibigang komunista. Sabi ko, pasensya na, sir, ito opinion ko lang naman. Ito may malaya naman tayong magsalita, malaya naman tayong magbigay siguro ng ating opinion. Pero isa lang ang masasabi ko,
yung balitang binigyan ng Iglesia ni Cristo ng bilyon para lamang kumilos, para lamang isalba si Luis. Tempa. Kani iyaham sa ni ang butong tinuon. Lisod kayo mo sakay pud ani kay wala man koy kanang ebidensya bahin ani. Pero simbako og tinuon ning unani nga gitagaan og bilyones ang Iglesia ni Cristo. So dili ni maayo. Pero kana mga bay ko ana iyaham nang iyahan ning istorya niya ato sang paminahon pud ang habig sa Iglesia ni Cristo aning iyang mga pamahayag kadayon ta. Sara Duterte, hindi ko muna po kukumpirmahin yan na totoo kasi hindi ko naman nakita. Pero yan po ay base lamang po sa aking narinig, base po sa aking nabasa sa mga opinion po ng ating mga kababayan. Pero meron pa man, sana ay maghari pa rin po sa ating mahal na Pangulo yung kanyang pag-ibig sa ating inang bayan, lalong-lalo na sa mga Pilipinong umaasa sa kanya. At sana manindigan siya para po sa ating bansa, para sa mga naapi, para sa mga naabuso, para po sa ating bansa na kung saan talagang winalang niya po ng mga Duterte. So, umisahin ko naman sa mga Duterte, kahit paano ang gawin ninyo, alam namin na ang lahat ng nangyayaring ito ay may kinalaman kayo. At alam din namin na lahat ng ito ay isang strategy para makalusot kayo, lalong-lalo ka na Sara Duterte. Isa lang naman sasabi ko, hindi kayo makakaligtas sa batas at hindi kayo tatantanan ng batas at ng katarungan. At sa mga kababayan na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo kung mayroong mga tinatalakay dito po sa ating programa, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya muli po. Okay mga bay, daghan kini ang mga video mga bay nya mura magkanang sa iyang mga video karon murag kining daghan king atake no sa kaning Iglesia ni Cristo nya din lang ko ni kuno nang uban din lang ko ni din lang siguro ni nako paminaw ng kayo gatong paminaw ning tanan murag taas kayo atong kuan ni mga bay no basta tanawa lang ni kining yang sa itawagan ni kining iyang channel angan kay Epifanio Labrador. So ang habig sa Iglesia ni Cristo wala mayon tag natay madawat pud ani kay paminahon sa nato ang ilang side. Kita mga bay obserbasyon na kita kuto ba ni mga bay. Nya kay nahibaw man jud mo nga kita diri ako wala ko'y sektor sa relihiyon na gidapigan mga bay kini ako neutral lang ko nya dawat lang tangan na Ginoo nya magbuhat og maayo ing nana ra moral atong baruganan diri mga bay. So kini mga bay ato lang kuan kaning atong balikan lang kining rally sa kasi kuan nga video kay basig muso nya diri mga bay. Katong balikan na to tong rally sa Iglesia ni Cristo mga bay. Sa kahapsay bay. Sa kahapsay o disiplina no sa rally. Okay kayo no nya kining pagbiya sa dila limpyo, way dagang basura. So ayo punta nga mahimo ning pakigingnan sa ubang mga rallyista. Nga magrally ta dili ta maghugaw-hugaw unsa itong gipangkaon dili ta patakaglabay do natay ato ang basura nga dadon kining mga labi na kaning problema sa kuan climate change na to. So kining rally sa Iglesia ni Cristo na nga usa ka padig-ingnan no ang ilang kahapsay silang rally nga motan-aw sa atong kalikupan kung unsay atong matabang kay kining rally pagpahungaw man sa atong kuan sa atong mga opinion ngadto sa atong gobyerno nga dunggon ang atong yamungo. Pero kana wala na nay problema diha kana ilang kahapsay sa ilang rally mga bay. Kape break sa ta mga bay. Ang ako alang diri ron kining objectives no sa Iglesia ni Cristo kay medyo manggod sa ako alang medyo dili kay nako kuan kining wa jud kayo nako na tuhuba kay ang kuan manggod ang giingon manggod sa Iglesia ni Cristo nga ang tuyog tumong ani nga ilang gisuportahan ang kinini ang kuan ilang gisuportahan ang pamahayag sa tong presidente nga dili siya uyon sa impeachment ni Sara.
kini sa ako alang ni bay ha, pinobre lang ni nako nga kuan kining obserbasyon ako. Naisgutan ko man niya atong miyagi pero balikan lang nato. Kini mga bay sa kung sa kuan pa ni mga bay kanang sa kung sa fallacy pa ni gitawag ni siya og kanang plurium interrogationum. No, ang tawag na usa na siya ka kuan na sa ilaing kuan na kanang gitawag og oversimplification. Mo na siya gitawag at kaya ni siya of a fallacy of demanding a simplistic answer to a complex question. Kay ang kini laging impeachment mga bay, usa ka komplikado nga kaso ni og daghang mga issue ang tukiun ani ug ang proseso ani daghan ug agian nga makuti kayo ang mga lakang ani nya dili ni siya pwede nga kuan dili pwede nga kining labi na gid nga karon nga kining live na no sa tanan sa social media sa mainstream. So og daghang mga kuan sa adi daghan sa mga labi sa atong henerasyon karon daghan kayo mga open-minded, mga optimistic minded people nga nag-obserbar ana. So dili ni siya pwede nga sa sayunon lang paglito nga di pwede ang impeachment kay ang kalinaw nga mahitabo. So murag dili ingon ana ka simple pero mura bag ila lang gi-simplify bisag dili muhaom sa lohika. Pareha bag mangutan nata sa kuan gining matol kanang pareha na no sa kanang sampula kanang naa sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 nga walay imposible sa Ginoo. Now ang pangutana ingon ani, makahimo ba ang kuan, makahimo ba ang Ginoo og square nga lingin? Unya pugson ta mo pagpatuo nga pwede nang mahimo sa Ginoo ang square nga lingin without logical thinking nga bisag di madawat sa inyong common sense. Ingon anao na lang ta mo pagdubag nga tuo na lang aron ta madali. Sumurag ingon ana mga bay. Yalay nakita na ko nga klase sa fallacy kanang gitawag og non sequitur. Buot ipasabot kanang singanan ni ang konklusyon wa mo tukma sa kinini ang premise. Sumuna akong giingon kaganina mga bay. Mura pag gipapili ka sa duha ka po nga lain-lain og kuan kanang terms and definition nga diin ang eksena ani nga both ipalutaw kung gusto kag kalinaw kinahanglan dili ipadayon ang impeachment. Pero kung imong obserbahan dili connected ang duha no, dili connected ang duha kay way kalabutan ang impeachment sa kalinaw. Pero mura ba kanang gipugos og kuan ba kining duha ka termino nga dunay connection. So kung imong kuan, kung imo yung hinuktukan mga bay, mura ni siya kanang kun mura way naumol nga sense ani. No sa ako lang kuan sa akong obserbasyon mga bay. Murag walay naumol ani nga sense kay manaay impeachment gud og wala ang kalinaw, wala man ang magapon sa bisag unsa nga kining ambot og unsa gi kanang kuan gid ani kaning lain nga ingnon ta ha, lain pag yung argumento ani sa Iglesia ni Cristo. Kaya para nako mga baygon makabuot lang ang kuan, makabuot lang ang kalinaw kung ang majority magtinabangay sa paglikay. Unya maglikay sa kasamok ug ang kinabagan maghugpong sa pagsubay sa saktong proseso sa rule of law as a law-abiding citizens. Mo man gini ato mga bayba nga mutuman lang ta sa balaod, dili ta kanang sopakiro no, inisip ka nang kuan kanang yano lang lumulupyo sa atong nasod. Kung buod gani hunaw-naon kung madayon ang impeachment, mas makita pa sa international community nga nigana ang atong hustisya ug nilihok ang atong balaod. Kay kung way impeachment unyang mutuo ta aning anyway price na sa Iglesia ni Cristo pero mo lagi wa lagi na to masabti ang kanabang iyang kuan ba nga dunay kuanan ni dunay mga logical nga pagpasabot so I hope nga matagaan nila og hindot nga pamahayag. Kay mura na hinog atong gipabuhagay sa tibuok kalibutan nga
magpalpag og inutiling hustisya nga balaod sa Pilipinas. Kay mapresyo ra man din no. Mura bag mapresyo ra ang atong kuan kining atong gobyerno og rally sa ubang mga sektor sa relihiyon kay kining rally sa sektor sa relihiyon mga bay dili kay Iglesia ni Cristo man lang ni nahitabo ni. Daghan no, daghan ang mga sektor sa relihiyon nga niumol og rally sa atong nasod. So kung ingon ana ka way lang kanang sani dili hugot ang sistema sa atong pamalaod mao ning kalakihan mga bay may pagpasudlo na lang siguro dining ICC aron adto na lang nato itaral sa hukmanan sa International Court kaning uban natong opisyal mga bay kay kanila lagi lisod kay ning kuana lisod din kaning kaso ron sa kanang gilalisan diyan sa Quadcom. Nga, lain ba yung nakita na mga bay sa fallacy kini kitawag og argumentum ad populum with false dilemma. Ambot pasabutan na that is a kind of fallacy that something is correct based in the volume of people who made a protest nga diin kinahanglan ka mo pili sa peace or kalinaw o impeachment. Kining argumento mga bay nabilong gyapon ni sa logical fallacy kay kining peace o impeachment o kining impeachment. This is not a mutually exclusive. Ang impeachment legal nga nalatid sa atong batakang balaod og trabaho ni sa atong Kongreso og Senado. O kung dili ni nila trabahoon ang ilang obligasyon, mas labaw na nga way kalinaw ang atong nasod kay murag gikonsiderar sa atong gobyerno ang mga kanang dunay mga kakulian sa atong mga opisyal. So sa akong pinubre nga obserbasyon mga bay, no? Kining sa ako alang ha og I hope nga korehian ko sa Iglesia ni Cristo mura mo ko ni siya kanang ingnon taba nga dunay sagol nga testing the waters no kining gipakita nila ang ilang puwersa labi na gyud nga di man jud ikalimod nga markado ang INC sa black vote nga daw mura bag kanang kining buwan mura bag na commercial na lang yun bitaw kining ubang relihiyon nga napay laing pangkat sa atong komunidad na dapat magkinto ning atong mga opisyal kay niami laing grupo nga dunay igong gahom nga naglihok sa atong nasod. So daghan na mga bayno din not only napay kanang usa ng ubang sektor sa relihiyon ug kinsa ni duulan sa atong mga politiko ug about sa impeachment aning kang Sara ano man pud nga kanay bitang uban sa DDS nga mo kisi-kisi man pud nga wala man nag-impeach ang atong Vice President gipasakaan pa lang na og kaso kay dunay mga aligasyon lagi ug ako nga sama nako nga neutral lang ko dili man ko apila ng mga dilawan kanang BBM kaning mga loyalist dili pag ko kakamping wala ko gidapigan ang ako lang as a pro government as a neutral maora man gyud atong gipaningkamutan nga ug naatay butaran ginsay haom sa posisyon ug tugma sa panahon diha ta anating bisag kaning Iglesia ni Cristo siguro ba ambot og si Marcos ba og mga Duterte bay gidalaan ni nila pud wala ko kay bawa na so mas mahigit nga makadungol ta sa ilang habig para fair tatanan ug mas maayo gani nga para nako nga atubangon na ni Sara kay base sa pasiatab nga lagi kay abogada ko ni si Sara nya bright o palaban no kini nga tong Vice President dinhi makita kung unsa ka kamay laki nga bukanter og issue in terms of critical thinking sa mga political issues labaw na jud kung kining tanang aligasyon dili di ay tinuod dinhi pa mas mudaghan ang simpatiya ni Sara. So mo na akong kuan mga bay mo na kanang ako sa ako lang ha sa naabot natas kang Sara imbis ang Iglesia ni Cristo matay atong hisgutan taon-ta. So kini mga bay unsa may kanang ato makatuna na ni no unsa may moral lessons nga atong kining ma-learn ani between sa kining kang Epifanio Labrador ug sa Iglesia ni Cristo. I-apel na lang nato si Sara kay nalakbit naman diri kay mao lagi na ang connected lamang ko ning isuha nga
nahitabo ning rally kay lagi gisuportahan sa kining gisuportahan sa si tawagan sa Iglesia ni Cristo. Mo ni ilang kuan ato nang nagisgutan din nato balik-balikon pa. Suportado sa Iglesia ni Cristo ang pamahayag sa presidente nga dili siya uyon sa impeachment ni Sara. Ya, tanawa lang sa mga video kay may point si Bongbong Marcos. Kay matod pa niya, it will tie down the Congress, it will tie down the Senate, it will tie down all of us, mga Filipino people. It will tie down everything. Unya, usapasad na daghang kang importante nga angay natong tutukan. So nindot ang tagibay no kung I hope no nga magkauli ni may kabubuton. Kay grabe ni kang kuan kining atake ni Epifanio Labrador, daghang kay mga video ani niyo. Ana lagay na ko gikuan kay taas lay kayo na katong nga video ako lang tong gikuan pero daghan pa kay ni. Ug mutan-aw mo sa channel pwede ninyo adtuon ya. Wala pa ko kadungog sa habi sa uwam ko unsa may klarong channel gina nila. I hope nga tagaan ta og igong kuan dere ining mga mensahe nila kay ako mga bay tinud-an na lang as a neutral pagkanindot na malanggit sa atong nasod mga bay. Daghan kayong sektor sa relihiyon kining mga Bible Baptist, mga Sabadista, born again, Muslim, napay mga Katoliko, kining Iglesia ni Cristo nga atong gisgutan karon, mga Pentecostal daghan kini. Unya lagi kay katungod na nato ug expected gina nga daghang sektor sa atong relihiyon kay lagi demokrasya ang atong nasod. Pero ang point ba ko nato dili nga nindot untag do natay panaghiusa as a Filipino people. Unya dili lang sa sektor sa mga relihiyon kun dili syaro pila na katuig nga sige lalis-lalis kini mga followers. So sabig sa mga Marcos, kini mga Dilawan, kakamping, kini mga Duterte, nga napailay mo umaabot pa no nga mga politiko kini parehanin lang mga tulfo. So bisag makatilo lang tatabay no bisag mga tulo lang ta katuig ba nga one at a time nga mag-unite ta nga palambuon ni nato atong nasod. Kay kanil bay grabe kayo ning kuan nga magbuhi na mga istorya nga dili maayo. Unya horse ug bati dili may yung paminahon sa atong nasod nga mahitabo lang nga dunay kamatay tungod lang sa atong mga baruganan. So kung ako alang prinsipyo dili kung pwede na tong pwedehon atong ihatag atong kamot makiglamano ta atong istoryahan. Kung naa man gani dili maahilot naaman tay sistema atong ipasandig diha natay ato ang balaod. Dili lang mo sangko aning kuan kay labi na gid sa mga ang kani si Epifanio Labrador wala ko kay pawgon sa sektor sa relihiyon ani niya pod. So I hope nga ipakita sa mga Kristohanong pundok nga ang kini ni ang good morals and right conduct do na sila impluwensya sa unity. Kanaray ako mga bay o ako na nang pamahayag na nga ako free thinker ko wala ko'y gilabanan sa kuan ako lang gid nga makahiusa lang tanan no kana ato lang ipanghinaot mga bay unta mahitabo na nya magtutok ta kay ang atong nasod daghan kayo problema mga bay. Ang kinahanglan lang sa atong nasod magtinabangay ra gid ang tanan. So dire lang ko kutob og rakinol na tong tanan mga bay.